Pinabulaanan ng Malacanang ang pinalulutang ni Senator Amy Marcos na no-L o no election sa 2028. Ayon sa palasyo, nililihis ng senadora at kanyang mga kaalyado ang mga issue sa Senado. May report si Lead News correspondent Tristan Nodalo. Tristan, nag-react ba ang Pangulo sa akusasyon ng kanyang kapatid na no-L? Nagkibit-balikat si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin hinggil sa umano'y planong walang gawing halalan sa 2028 na isiniwalat ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Natanong ang Pangulo hinggil sa posibilidad ng no-L scenario o no election scenario sa darating na 2028 elections bago ang kanyang flight patungong Tokyo, Japan para sa isang state visit. I wanted a no election. Allegedly, sir. Bago nito, una nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na susundin ng Pangulo ang konstitusyon pagdating sa halalan. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Naniniwala rin ang palasyo na inililihis lang ng senadora at ng kanyang mga kaalyado sa Senado ang ilang mga issue na dapat harapin ng institusyon. Sa ating tingin, no, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng gulo. Una nang sinabi ni Senator Amy na tinitingnan ng kanyang kapatid ang pag-amyenda ng konstitusyon para palawigin ang mga termino ng mga kasalukuyang opisyal at pigilan ang pagsasagawa ng halalan sa 2028. At dahil muling binubuhay ang usapin pagdating sa charter change, term extension at no election scenario, pasadahan natin ang naging posisyon ni Pangulong Marcos nitong mga nakalipas na taon o mula nang maupo siya sa pwesto. Noong 2022, walang direktang pahayag si Pangulong Marcos pagdating sa charter change. Pero noong kasagsagan ng kampanya, sinabi niyang anumang pagkilos pagdating sa pag-amyenda ng konstitusyon ay hindi magiging katanggap-tanggap sa publiko dahil sa posibilidad ng term extension. Noong 2024 naman, sa isang television interview, sinabi niyang economic at hindi political provisions ang dapat mabago sa saligang batas para makaakit ng mas maraming foreign investment. At noong 2024 din, umingay ang usapin ng umano'y People's Initiative efforts na isinusulong para amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtitiyak ng Malacanang ngayong taon, walang hakbang na ginagawa ang administrasyon para baguhin ang konstitusyon na magbibigay daan sa term extension. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lead News correspondent Tristan Nodalo.